Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito, tulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinatanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos. At gagantihin ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulokang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang nakaalam nito. Siya na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang gaganti sa iyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito, Miyerkules ng Abo, ang simula ng Kwaresma. Sabihin nyo nga po, Kwaresma. So, ibig sabihin ng Kwaresma ay 40 days, 40 araw na paghahanda para sa pagdiriwang ng Pasko o Misteryo Pascual, yung pagpapakasakit, kamatayan, at pagkabuhay. So, 40 days, ganun kahaba, ganun katagal, dahil napaka-espesyal ng ating paghahandaang pagdiriwang. So, kung ito ang simula, handa ba talaga tayong maglakbay? Kasi tayo ay papasok tayo sa paglalakbay. So, kung maglalakbay tayo, ibig sabihin, kailangan at mahalaga na kinukondisyon na natin ang ating mga sarili. Kaya ba natin? Baka mamaya, simulan natin, wala pa sa kalahati, makalimutan na natin, tumigil na tayo, sumuko na tayo, hindi tayo makakarating doon. At hindi rin naman pwedeng sinimulan natin, tapos makikita lang tayo sa dulo na. So meron tinatawag sa atin, yung paanyaya sa atin na sa loob ng 4 na araw na ito ay paghandaan natin. Pero gaya po ng mga narinig natin, dahil nga ang panahong ito ay panahon na ibinibigay natin
sa ating mga sarili na tayo po ay magbalik loob sa Diyos at makakapagbalik lang tayo kung tayo mismo ang aamin sa ating mga sarili na mayroon tayong mga dapat na pagsisihan. Kaya nga yung repentance, yung pagsisisi natin, yung pagbabalik loob natin sa Diyos, alam ba natin o kumbaga handa ba talaga tayo? Dahil ang pagpapalagay ng abo sa ating mga noo ay wag na nating husgahan ang ating mga sarili, lalong-lalo na wag na nating husgahan ang ating kapwa dahil kapag nagpalagay tayo ng abo, yan ay nagpapahiwatig na sinasabi natin, ako ay makasalanan. Ako ay may kasalanan. So, hindi lang tayo nagpapalagay ng abo para sumunod lang sa tradisyon o makiuso lang. Hindi nagpapalagay tayo ng abo at mamaya pag uwi ninyo, makikita kayo ng mga tao. May dungis o may dumi sa ating mga noo, naririyan ng mga abo, pero yan ay palatandaan na ng atin pong pagsisisi. Pero ulitin natin, sinasabi sa atin dito, huwag maging pakitang tao lamang. Huwag paimbabaw. Kasi, minsan, tingnan natin, magpapalagay tayo ng abo. Alam mo ba kung ano ang dapat mong gawin sa araw na ito? Handa ka bang magtiis? Sa umpisa ng panalangin natin, sinasabi na tayo ay papasok at handa nating tanggapin ang pagtitiis ng kagutuman. So, hindi pwedeng mamaya, pagkalagay ng abo, diretso sa kain. Asa ng pag-aayuno? Yung pagtitika, yung pagtitiis. So, handa ba kayo? Handa ba tayo? Baka makalimutan agad natin. Kain ng kain. So, bahagi yan, nang hinihingi sa atin. Kaya mo bang magtiis? Lalo na kapag sinabi natin na, ay hindi ako kakain, doon ka naman mas makakaranas o makakaramdam na, bakit ganun? Gutom na agad ako. Dati naman hindi ka talaga kumakain, pero bakit ngayon, gutom ka na? Kapag nakaranas ka ng gutom, ano ang dapat gawin? Magdasal. Kaya nga yung pag-aayuno, lagyan mo ng panalangin, at kung kapag nakaya mo na, doon ka gagawa para sa iyong kapwa ng kabutihan. So, tingnan natin, okay, hindi ako kakain, nagugutom na ako. O magdadasal, ipagdarasal, nandyan na yung pagkain. Answered prayer ba yung dasal mo? Hindi. Yung dasal mo ang magbibigay ng lakas ng loob sa iyo para yung pagkain na dapat mong kakainin ngayon ang ibabahagi mo sa iyong kapwa na araw-araw hindi alam kung may makakain. So, handa ba talaga tayo doon? Handa ka bang gawin? O kaya naman, simula pa lang ito, isipin mo na, pag nilayan mo, anong sakripisyo ang iyong gagawin sa loob ng 40 araw na ito para maihanda ko ang aking sarili sa pagdiriwang ng mga mahal na araw. Isip, Doon sa aming formation na ginawa dito, may mga lumitaw, sabi ay magbabawas po ng social media. Ay sa loob ng 40 araw na ito, magbabawas po ako ng paninigarilyo o pag-inom. Magbabawas po ng pagsha-shopping. Magbabawas po ng pagbili ng kung ano-ano. So ikaw, ano ang iyong gagawin sa loob ng 4 na araw na ito? Yung mga dati, hindi ka naman nagdarasal, hindi ka naman paladasal, o baka ngayong 40 araw na ito, maglalaan ka ng oras
no, para magdasal, nasa sa iyo. Pero ulitin natin gagawin natin ito hindi para magpapansin. Marami na pong tao ang papansin sa araw na ito o sa mga panahong ito. Marami ang nagsasabing sila ay mapagbigay, nagbibigay ng bigas, nagbibigay ng ayuda, nagbibigay ng akap, marami nang nagpapapansin sa panahong ito. Pero kung ang papansin na yan ay walang kalakip na pagtitiis, at yan ay bakitang tao lamang, walang patutunguhan yan. Ngayon, handa ba talaga tayo na magpalagay ng abo sa ating mga noo? Pag-isipan mo muna na mabuti, Kasi hindi ka naman itatakwil ng simbahan kung hindi ka magpalagay ng abo dahil Katoliko ka. Dahil marami rin namang Katoliko ang ngayon naghahanap buhay na at para sa kanila, wala yan, mas mahalaga magtrabaho na lang ako. Pero ikaw na nandito, sana po, ito ay seryosong paghahanda, seryosong gawain na dapat mong maunawaan, maintindihan. Muli, ang paglalagay ng abo ay tanda ng ating pag-amin na tayo po ay makasalanan at tayo ay nagbabalik loob sa Diyos. At sa loob ng 40 araw na ito, nawa magawa natin ang magkumpisal, ang magsisi sa ating mga kasalanan. Sabihin niyo nga po, kumpisal. May 40 araw, May 40 araw na aalalahanin mo lahat ng iyong mga nagawang kasalanan kahit noon-noon pa. Sana bago ang magmahal na araw, nakapagkumpisal tayo. Amen.